We are here in the house of worship, and I would like to invite everyone to stand, and we will praise the Lord, and we give all the praises, and we give the highest praise to the Lord. In First Peter, chapter 1, verse 3, it says here, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation. Amen. Are you happy, brothers and sisters? Amen. Amen. Come on, lift up our hands, we clap, we dance, as we sing this song. Happy day.
You are so mighty and powerful, oh God. You love us, oh God. We thank you, Lord, for loving us, oh God. Lord, help us to love you also, oh God. Help us to follow you, oh God, and obey you, oh Lord. Lord, be our guidance, oh God. We thank you, Lord, for always be with us, oh God. We thank you, Lord, for our lives. We thank you, Lord, for our family, oh God. Lord, we confess that we are sinners, oh God, and we are so sorry for all the wrongdoings that we have done, oh God. Lord, change us, oh Lord, oh God. Make a way to our hearts, oh God. Steer our hearts, oh God. Your activities today, oh God, be with us, oh God. We thank you, Lord, for our pastors who always tell us about you, oh God. Thank you, Lord, for their knowledge, their wisdom about you, oh God, so that they can share to us, oh God. Lord, we pray our Pastor Roddy who will teach us, oh God, this Sunday school, oh God. Give him the wisdom and the knowledge, oh God. And thank you for our very own Pastor Galilo, who declare your words, oh God. And also to our Pastor Elizar, always give us the benediction, oh God, and pray for us before we leave this place of worship, oh God. And as we enter to our Sunday school, oh God, may your Holy Spirit be with us, oh God. Allow the Holy Spirit to dwell upon us, oh God, and give us also the knowledge so that we can understand your words, oh God. Lord, bless every word that we receive, oh God, and may these words be the light of our path, oh God. We thank you, Lord, for answering our prayer because we ask this in Jesus' name. Amen. Magandang tanghali, hapon. Magandang tanghali at hapon. Nawala ang antok ko. Nakapag-bless naman ang ating kapatid. Talaga naman. Hallelujah! Amen. So tayo po muli, at yan na natin po patatagalin. Okay, so itong ating pinag-uusapan, mga minamahal, ay sideways ng ating pinaka-main na pinag-uusapan before, last year, yung temptation of Christ. Nangyari lang kasi itong tanong na to galing kay Pastor Daniel. Bakit kailangan dumaan ng Panginoon sa temptation? Isa na siyang Diyos. So marami tayong pinag-aralan doon, ang dami natin natutunan, napunta tayo kung saan-saan, napakaganda ng ating napag-usapan at marami tayong natutunan hanggang sa nagkaroon na tayo ng pinaka-foundation ng ating faith ay yung tinatawag na sino nakikinig pa naman? The salvation through Christ in His redemptive work on the cross. Yun ang tinatawag lagi o sinasabi dito na tinuturo the blueprint ng Panginoon. Na kung saan, from previous, na kung saan, nung una pa man na nagkasala si Adan at si Eva, meron nang binigay ang Panginoon na prophecy. Di ba? Na kung saan ang sabi niya, babalik ka sa sabi kay sa dalawa, na babalik sila kung saan sila nanggaling sa lupa. At ganoon din, na darating ang panahon na bibigyan niya sila ng way para makaalpas doon sa
course na binigay ng Panginoon sa araw na yan. At iyon yung ating pag-uusapan ngayon. Dahil nga, we're talking about the temptation of Christ at napag-usapan natin last time na marami tayong natutunan dyan to fulfill the righteousness. Nire-review ko ulit kayo kung hindi man kayo nakapagsulat, nandito po lahat sa ating screen. To be our example, to demonstrate His divinity and sinlessness, at nandito pa po tayo, hindi pa tayo umaalis dito. Ang discussion kasi natin last week ay napunta na naman kung saan-saan hanggang sa natanong na naman tayo kung ginamit ba ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos nung gumawa siya ng miracle. Alright? So although related sa dito, hindi yun ang ating pag-uusapan. Okay? Ang pag-uusapan natin ay to show His reliance on God's Word. At pinag-usapan na natin yan. Okay? So, nandito yung ating pinaka-teksto kung saan ginamit nga ng Panginoon ang salita ng Diyos. At yun din ang i-apply natin kung paano natin gagamitin ang salita ng Diyos as well. At ang ating pinakabuod na scripture ay 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ano sabi niya? There had no temptation taking you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Ang ganda. Very comforting nito when it comes kung tayo po ay nakakaranas ng mga bagay na minsan hindi na natin alam ang gagawin natin. Minsan nahihirapan na tayo magkaroon ng rationality about how to decide. Alright? So, ang pinag-usapan natin noon, eto na nga yun, meron pa tayong na-experience sa ating sarili na nagkaroon na tayo ng way para makaalpas doon sa problemang yun. Na kung saan ay gumawa ang Diyos, tinulungan tayo, binigyan niya tayo ng kaparaanan para mapagtagumpayan natin lahat yun. And then, pinag-usapan natin last time, stay vigilant, pray for wisdom and strength. Kailangan natin yan pag dumarating tayo sa pagsubok. Kailangan natin ng wisdom sa strength. Kanino ba tayo hihingi? Kundi sa Panginoon lang. Although na nandiyan si pastor, nandiyan mga kaibigan natin, mga anak. But again, if we go back to the scripture, maliwanag ang sabi niya. Libre ang wisdom. Libre. Ayan, no? Ask God. Because that is only, kaya nga, binanggit ni Pastor Danilo last time, ano ang difference ng wisdom sa knowledge? Meron ba pwede mag-share? Ano ang difference ng wisdom sa knowledge? Anyone? Wisdom. Knowledge. Makapareho ba? O magkaiba? Tasan kamay? O paa? So, pag sinabi natin wisdom, ito yung mga bagay na nakakapaloob doon upang makapag-desisyon tayo ng tama. Di ba? Yung tinatawag naman natin na knowledge, alam lang natin. Alam lang natin na ito yung kaparaanan. Pero, how to escape it, hindi natin alam. Although marami tayong option, but again, we need a wisdom to lead us into the right decision. And that is, yun nga, mangyayari lang yun, galing yun sa Panginoon. Kaya nga lagi tayo nagpa-pray, Lord, give me the wisdom para malaman ko, ito ba yung opportunity na yun, ito ba yung trabaho na para sa akin, o ito ba yung ating magiging kabiyak in the future, o ito ba yung tamang desisyon na gagawin ko, na kapag tinanggap ko yung trabaho, ay hindi masisira yung aking Sunday na pag-attend sa gawain, and so forth, and so forth, and so forth. So, we need wisdom. So, isa sa mga qualities o kailangan natin malaman ay
know the scripture. Kagaya ng Panginoon, ginamit niya yung scripture kasi alam niya, kinote niya yung scripture sa kay Satan at sinabi nga niya na do not tempt your God. So, the same thing, kailangan natin na ang kanyang mga salita, pinaliwanag na ito ni Pastor Daniel nakaraan, in-expound niya itong 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Hindi ko na yan uulitin kasi magtatagal na naman tayo. Alright? Review lang to. And then, ito yung last natin na pinag-usapan last time, to seek godly counsel. So, even though na pray na tayo, meron na tayo hiningin wisdom sa Panginoon, makakatulong pa rin ito. Kasi ang sabi sa Proverbs chapter 11 verse 14, where no counsel is, the people fall. Diba? But in the multitude of counselors, there is safety. O, diba? Kaya nga tayo, ano kaya pwede ibigay ni pastor, o kaya si ate, si kuya, o kaya ang best friend mo. So, kumukuha tayo mga different advices. Makasakali na makatulong yun sa atin para makapag-decide. Although na ang wisdom na yan, mangyayari na yan kapag nandun na yung takdang araw na ikaw ay magde-decision na. And I believe, dumating na po sa atin lahat yun. Anyone? In our life, na tayo ay nag-decision ng major decision. Yeah. Diba? Meron tayong isa. Ano major decision, sis? Oh, tingnan ko na. Ating Mary, talagang kailangan talaga pag-isipan niya. Ito ba yung tama? Ito ba yung right decision? Ito na ba yun? Marami. So we need godly counsel. Kailangan yan. Ibig din sa Proverbs, without counsel, purposes are disappointed. So kung bara-bara lang, wala namang problema yun. Kaya lang, later on, ay, mali pala. Wala na. It's too late. Wala na. The damage has been done. Diba? Sabi nga, in the multitude of counselors, they are established. Alright. Ito na ang pag-uusapan natin. Isa sa mga kailangan natin malaman para makaalpas o kaya makaalis sa temptation na yun, hindi lang naman siya physical, hindi lang naman siya major decision, but one of them is how to remove ourselves from tempting situation. Usually, dito po tayo nadadali lagi. The lust of the flesh. Yan. The pride of life. Yan. Saka ano pa? Ano pa? Sa mata. Ano po ba? So, dito, meron tayong pagbulay-bulayan na kung saan, sinabi niya rito, sometimes the way of escape is literal. Tama nga naman. Tama. Physically, removing ourselves from the situation. Meron dalawang binigay tayo ang ating pag-uusapan ngayon. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of pure heart. Kami natin pupuntahan yan. Ang isa, 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee. Ayan na naman, ginamit niyang flee. Fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinned against his own body. Alright. So dito, makikita natin na nagbigay ang ating mga scripture dito kung paano natin i-deal yung ganyang sitwasyon. Napaka-importante po nito mga minamahal ang sinasabi niya dito kasi patungkol ito sa laman. Alright? So ang laman niyan na sinasabi niya dyan ay youthful lust. Napunta na ba tayo minsan one in our life na nahihirapan tayo na
Ang hirap itong ma-deal. Alright? Ang mga bagay na ito, ibinibigay sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng pagbibigay sa atin ng lakas, ng loob. Kasi dito, ano bang ibig sabihin daw ng flee? So, kagaya ng sinabi dyan, it is to run away from a situation as quickly as possible. Di ba meron sinasabi sila na andyan yung apoy? Di ba habang lumalapit ka, nadadarang ka? Di ba? Bakit kailangan mo lumapit sa apoy para masunog ka? Bakit hindi ka lalayo doon? Bakit hindi ka umalis? So, flee means it is literal. To say, get out. It is a direct and powerful action verb. Kailangan may gagawin ka. Pero ang problema, minsan, masarap. Napakasarap. Kailangan laging nakadarang tayo doon. Hindi lang siya minsan na na-apply sa ating physical, kundi minsan sa ating pag-iisip. Na kung saan na kahit anong pilit natin baguhin, nandun lagi ang nagbibigay sa atin ng temptation na ikaw ay magalit, na ikaw ay mainis, ikaw ay mainggit. So bakit kailangan mo yung sarili mo ilapit doon sa temptation na yun? So, it is indicating not just casual departure, but an urgent escape from imminent danger. So, dito sa biblical context natin, flee from youthful lust or fornication means, pakinggan natin to. It means to recognize the presence of temptation and to take immediate action to remove oneself from its influence. Kaya nga, binigyan din niya yan, flee. Umalis ka kaagad. Huwag mo nang bigyan ng entertainment yan. Huwag mong ilagay ang sarili mo doon. Dito nga sinasabi niya na this urgency underscores the serious threat that sin poses to our spiritual well-being. Masisira yung ating testimony. Masisira yung ating sinasabi natin na tayo ay isang mananampalataya. Para rin sinasabi niya na kapag meron nasusunog na building, ang gagawin mo? Naman nandun ka lang, titignan mo lang sa masunog building, kasama ka sa masunog. So kaya nga, pag may sunog, automatic yan. Meron ka agad, nagbibigay ng warning yan na kailangan magsilayas na doon. And that is the same. Flee. So Paul's references dito sa youthful na to na sinasabi niya, it is a specific example of temptation that are particularly strong. Napaka-lakas. At ito ang tinatawag natin na ito ay common pagdating sa certain states of life. Although, it always persists to the young. So kung meron tayong young dito, I believe meron pa naman, young at heart, or young physically, this is pertain to all of us. Okay? So, dito, sinasabi niya na kapag hindi mo ito na-control, pwede rin mangyari yan sa sinasabi natin na yung impulses natin, kagaya nga na sinabi ko kanina, envy. Yan yung gusto ng laman. Envy. Anong envy? Ayan na nga ba eh. Lagi na lang sinasabi natin po. Inggit sa katawan yan, kaya ganyan yan. Kasi alam niya, marami akong part-time. Marami akong part-time, kaya inggit yan. Di ba? O kaya, the other way around, mabuti pa si kapatid at dami niyang part-time. Anong sabi ni Pastor Danny noon? Ano yun? Meron ba sinasabi noon na supay met? Ano ba yun? Supay. Supay. Praise the Lord. So, yun nga,
Na because of that, yan yung isa sa mga dapat natin ma-identify na hindi na pala natin namamalayan, yung temptation na yun, yung inggit sa katawan, ay hindi, nagano na pala siya. Nag-grow na pala sa atin katawan. Nagsisimula sa isip, pumunta sa puso, yun ang ginagawa na natin. At yun na rin yung lumalabas sa bibig. Di ba sabi nila, sana huli ang isda sa bibig. Ang sabi sa scripture, from the abundance of our heart, the mouth speaks. So, hindi mo talaga mapapasubalian. Kung ano lumabas sa bibig mo, salamin yun sa puso at pagkatao natin. So, kung puro praise the Lord, eh, yun talaga yung katauhan mo. Pero kung may mga iba pa, that's define us. So, fornication, sabi rito, explicitly mentioned, refers to sexual immorality of any kind outside the marital covenant. So, dito sa mga bagong kasal, ikakasal, o sa ating lahat, may mga asawa. Napakahalaga nitong mensahe ng Panginoon. Fornication, explicitly mentioned, refers to sexual immorality. Alam niyo po itong ganitong klaseng hindi ito tinuturo sa church. Ayaw nilang pag-usapan to kasi maraming masasaktan dito. Ayaw nilang pag-usapan to, sa totoo lang. But here, wala tayong magagawa. Ito yung mensahe ng Panginoon. And it is good for us to learn about this dahil makakatulong ito sa ating paglakad sa Panginoon. Malaking bagay ito. So, addressing this temptation by name, Paul alert us to their danger and calls for decisive action to avoid them. Kaya nga, ibinigay nga niya yan flee! Malis kayo agad. Kapag nakita mo na-identify mo na siya na isang temptation, wala na yung ay baka masarap, o kaya, di ba? Parang maganda yata. So, dito, makikita natin, these principles can be extended to any temptation that threatens to lead us away from God's design for holy living. Kapag na-trap tayo doon at hindi na tayo nakagawa ng maayos na decision, di ba maraming mga men of God talaga na nasira simply because of this. So, napaka-bless natin yung araw na to. Ang ganda ng mensahe ng Panginoon, He is reminding us, He is giving us the way, He is giving us the wisdom to know na pag dumating na yung panahon na yun, alam na dapat natin ang gagawin. Right? Ito na nga kanina nga, remove ourselves from tempting situation na. Ano na natin ito, in-explain na natin yan, in-explain na natin ito, eto na, nasa number 3 na tayo. Pastor, may meron lang ako doon sa dahil inumpisan mo na lang tatapusin na natin. Yeah, so sabi ni Pastor, napakapalat tayo dahil maraming churches hindi itinuturo about the lust of the flesh. Pero mayroong napaka-serious na warning dito sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Tingnan natin. Since na nasagi na rin ni Pastor, lubos-lubosin na natin ito. Na warning. Oh, happy day. Happy day. Sana na happy. 19, verse 19, chapter 5, verse 19 to 21.
tingnan natin yan kung bakit naging serious yung sinasabi ni Pastor. Dahil yung sinabi ni Pastor, it's just pahapyaw lang yun. Si ano, lahat sis yung 19, total yung 21. Ano kasi, ito yun yung nasa 21 yung serious na warning. Now, the works of the flesh are obvious. Obvious. Madlaw ba? Yun ang ibig sabihin nun. Madlaw. Yeah. Sexual immorality, moral impurity, promiscuity, promiscuity, idolatry. You see? Idolatry, yan ang napaka, ano yan, idolatry. Sorcery, manggagamot, yung mga ano yan, yung kagwang, aswang, hatreds, may mga sakit pa kayo ng ano, nakam, hatreds, strike, ano may strike? It's similar to hatreds. Jealousy, yung sinasabi ni Pastor kanina, part-time, pero jealousan. Outburst of anger, yung magalitin. Outburst of anger. Lahat tayo. Nagagalit tayo kuminsan, di ba? Tapos yung selfish ambitions. Yung selfish ambitions, yan na, dahil sa ambition mo, nakakalimutan mo na ang Panginoon. Dissensions. Factions. Ano yung factions? Bahagi. Envy. Pagkadakas, kadi may taki. Drunkenness. Sino yung parating nalalasing dyan? Carousing. And anything similar. About which I tell you, ito na yung serious part. I tell you in advance, as I told you before, sinabi na noon, that those who practice such things, practice, mark the word practice. Magkaiba yung practice at saka yung uminom lang. Yung practice that is habitual. Na kanayon nga aramidin na habitual yung ginagawa niya noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman, yun ang ibig sabihin ng practice. Ibig sabihin, walang pinagkaiba. Kung walang pinagkaiba, hindi na born again. Yan yung kadugtong connected doon sa John 3:3. Makita nyo ngayon kung anong connection yung John 3:3. Practice such things will, okay, basa nga, will, basahin natin yan, dahil nandiyan na yan. Yan, connected doon sa sinasabi natin kanina. Jesus replied, I assure you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kung parati mong pinapractice yung isang bagay na dineclare ng Diyos na hindi maganda, hindi ka na born again. Kung hindi ka na born again, you cannot inherit the kingdom of God. Kaya, ang born again lamang, ang he or she will inherit the kingdom of God. Balikan mo yung serious warning. Kaya yan sinasabi ko na connected doon. Kaya yung practice dyan, yun ang ibig sabihin na habitual. Kaya habitual. Envy, yan yung ugali mo. Pero hindi naman ako nag-envy, hindi naman ako yung apal. Ako magkasakit na ako ko. Adam drunkenness. Ilan
Ilang beses ka lasing sa isang linggo? Pero, ulitin ko, magkaiba yung lasing at saka yung uminom. Oh, magkaiba yung lasing at saka yung uminom. Dahil makita rin natin sa Bible na pwedeng uminom, pero hindi pwedeng maglasing. Can you get the point? Paano mo malaman na yung isang tao ay lasing? Sister Maya. Sabi, malaman mo, malaman mo yung taong lasing kung ginawa na niya yung daan na bako-bako na malinis naman. Hindi, ganon. Or, gawin na niyang speaking tongues, yung pananalita niya, na alam mo naman na okay pa naman sana yung dila niya. Yun ang ibig sabihin ng lasing. So, ang warning niyan, sabi niya, about which I tell you in advance, as I told you before, noon pa, that those who practice such things, ano yung things? Yung mga inelaborate kanina, yung mga nabanggit. Ang sabi, will not inherit the kingdom of God. So ngayon, tanungin mo yung sarili mo, Lord, I am a born again or not? Kung hindi ka pa born again, ikaw lang nakakaalam, may pagkakataon pa na tayo ay magbago. Amen. Ha? May pagkakataon pa na tayo ay magbago. So yun yan, Pastor. Ganda mo na. Napakasakit, di ba? So, okay, Pastor. May dadagdag lang ako regarding doon sa temptation. Kay Sister Sarah, tignan natin kung ano yung pinagkaluhan ng temptation na to. Kasi temptation lang naman din ang topic natin sa pag-usapan natin. Dalawang temptation na nangyari dito lang. Kasi may tanong kasi, is temptation a sin? Ano yung sasagutin natin? Is temptation a sin? So, tingnan natin kung ano yung sagot doon. Sister Sarah, sa Juan. 2 Samuel 11, chapter 11, verses 2 until 3. Yan. Saan muna natin yun? 2 Samuel chapter 11, verse 2 until 3. So, basahin natin mga kapatid. Ito yung story about regarding kay David. Ano yung nakita ni David yan mga kapatid? Mayroong siya nakita woman washing herself and the woman was very beautiful. Now, Ayun nakita natin last Saturday. Parehas din eh. mas madala yung pastor. Siba. Yan, tatignan natin ha. Ano yung nakita ni David? Beautiful. Naliligo na. Maganda, brother Tagani. Now, balik tayo naman sa Genesis. Sister Sarah. Genesis chapter 39, verses 12 to 18. Kung anong story naman to. Yung ending nung kay David, ang nangyari doon, gumawa siya ng story para yung asawa, yung babae kasi naliligo doon si Bathsheba. At siya ay asawa ng Kapusan na si Uriah. si Uriah. At ang ginawa ni David, pinapunta niya si Uriah sa Rasya. siya para makipagbuwan. Na imbis sana na hindi yun yung rules eh. Diba? Ang mga captain sila lang yung tagasabi na punta kayo doon. Pero ang ginawa ni David, para ma-sure na mamatay, siya ang pinauna niyang makipag-sagupa. Sagupaan na. At ang nangyari, namatay si Uriah at ginasawa niya si Bathsheba. Now,
dito, mga kapatid, ito naman yung story ni yung pinakagwapong Si Papa P. ah, Si Papa P. ito si Papa P. Si Joseph. Si Joseph, no? Si Joseph sa Pilipinas, sa Piolo ko si Papa P. Sabi, yung pinakagwapo eh. Pero dito, si Joseph naman. Yung story naman ni Joseph, makikita natin dito yung asawa ng Pero, anong ginawa niya? Sabi niya, tanggalin mong garments mo at yun. Makinayod ka sa akin. Oo, yun yung sabi nung babae. Pero anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. Tumakbo, tapos bumalik, wala nang gano'n. Wala nang damit. Hindi. Tumakbo siya. At ang nangyari, naiwan yung mga garments niya. At sinabi ng asawa niya, yung babae, nasawa ng Pero na nirip ako ni Joseph. So, makita niyo kung ano yung pinakaiba. Yung isa, gumawa ng paraan, kasi last of the flesh, gumawa ng paraan para masawa niya yung isa. Yung isa naman, nung papunta yung temptation, tumakbo, iniwasan niya. Iniwasan niya, no? May pagkakaiba. Alam niyo kasi mga kapatid, experience ko yan. Yeah, thank God kasi ang napakaganda itong topic natin. Kasi kahit pag alam mo yung kahit ayaw mo nang balikan, pag narinig na yung pangalan mo, ay, ganyan yan. Nandun at nandun yung story mo, mga kapatid, dahil doon sa bagay na yun. Eh, napakaganda na pag-usapan natin ito para yung dinanas ko, hindi naman sa danasin ng mga anak ko, mga kapatid. Saka sa mga anak natin. Kasi, yun yung yun yung consequence nung ginawa natin, mga kapatid. Kahit naiwasan mo yan, mayroon silang masasabi. But the good thing is, God is still good. God is still good. Kaya maganda na pinag-aaralan natin ito para magaya natin yung ginawa ni sino? Yung dapat natin gawin kaya si Joseph. Na pag may temptation pastor, tulad ng sa amin, ang ganda ng puspos kami sa usapan sa salita ng Panginoon, that day, as in talaga, napakaganda yung topic namin. Nung paglabas namin sa building nila Sister Sarah, nung pinapainit na ni Pastor yung makina ng sasakyan niya, may nagpapainit naman sa amin. Sa din, no? Tinanggal na sa amin yun. Yan, may isang babae sa building, gumaganon-ganon na, tinas na yung duwet. Pinakita talaga, as in talaga. So, yun yung temptation. Nag-grade sana kayo. Ang sabi ng mga kaibigan nung nag-aaral ko sa Bible School, pag ina-appreciate mo daw yung kagandahan ng isang babae, pag nakakita ka daw ng sexy, kasi minsan yung iba, last of darkness na daw yan. Pero, oh, hallelujah. How great are your works. Na-appreciate mo yung ginawa ng Panginoon. Ganun tayo, para hindi papasok yung temptation na pati. Now, ang tanong ngayon, is temptation a sin? No. Oh, so, Praise the Lord! So, salamat mga pastor at binigyan niyo pa ng mas malalim na kahulugan yung ating pinag-uusapan. Napakaganda kasi hindi ko na nasagi yan dahil sa dami rin aking binabasa din. So, nawala na rin sa aking yung mga cross-reference, which is good. Praise the Lord. So, makikita natin mga minamahal na palikan nga natin yung sis. Yan. The call to righteousness. So kung babalikan natin yung yung 1 Corinthians chapter 6 verse 18 nga, na ang sabi niya doon na where's that? Yung kanina pinakita natin na sabi niya ang sabi niya doon ay the instruction nga, yung instruction ni Paul does not end with avoidance. Yung pinag-aaralan natin ngayon is how to avoid. Hindi doon nagtapos yung avoidance na
na sinasabi, si Paul nagbigay sa kaagad ng immediately contrast to the action of fleeing with a positive pursuit. Ano sabi niya doon? Tingnan nga natin yung sis ng yung dalawa kanina. Ako na ayun. Ayun. Ayan. So makikita natin dito, hindi ito nagtatapos. Kundi, ang sabi niya, follow righteousness. Sinabi ni Pastor Danny kanina yan. Follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. So, kahit pa sabihin mo na nag-flee ka doon, at wala naman ito, babalik ka pa rin doon. Kasi, parang masarap yata, parang maganda yata. Without doing this, babalik ka ulit doon. Tukso nga eh, tukso. Di ba? Kinanta na nga yan ni Eva, yun nyo ba yun? Matukso, laywan mo ako. So, dito, makikita natin na hindi lang siya natapos kung nagbigay ang Panginoon, si Paul ng dagdag pa para tayo lalakas. Follow righteousness. At yun ang ginawa, I believe, ni Joseph. At yun ang ginawa niya para manatili siyang pure. Okay? So it is not merely about avoiding evil, it's about pursuing good. Kung paano natin ma-maintain na lumakad ng maayos. So, righteousness, dito na sinasabi, it underscore, nasabi nito na the verse underscore the unique betrayal of our bodies. So kung saan, inaalaw natin siya para tayo ay matukso. Di ba? So, kung meron tayong pananampalataya sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng lakas, nagkakaroon tayo ng pagkakataon para ma-determine natin kung ano yung tama at ano ang mali. Dito sinasabi niya na yung pure heart. So, kung ang ating, kanina nga, di ba nasabi ko kanina na out of the abundance of our heart, the mouth speak. So, kung ang puso talaga natin na sadya talagang matigas, sadya talagang gusto yung masama, hindi gumagana yan. Hindi ka makakaalis. So, kailangan natin malaman na pursue righteousness, pursue faith, pursue peace, and a pure heart. It suggests that our effort to live a godly life are supported and enriching with the fellowship of our believers in Christ. So, yung consequences nga niya na sinasabi niya rito, ang consequences niyan, ang warning po niyan is, every sin that a man doeth it is without the body, but he that committed fornication sinned against his body. This verse underscores the unique betrayal of our own bodies involved in sexual sin. In contrast to other sins that are outside of the body. So, di ba sabi sa Korinto na our body is the temple of God. Hindi na natin pag-aari yan. Kasi sino ang nandyan? Holy Spirit. The Holy Spirit. So kapag nandyan siya at gumagawa tayo nun, anong sabi naman niya doon? Do not, wag nating i-grieve ang tagal na Espiritu Santo. Kasi nasasaktan siya. He's part of the Trinity. He's also a person. He's the Holy Spirit, but he's also a person. Kaya nasasaktan siya. So, doon makikita natin mga minamahal na iba yung panloob, iba yung panlabas.
na kung saan nadi-differentiate natin dito sa sinasabi niya na ang dinedefine natin ay yung loob natin at hindi yung panlabas. So, by violating God's design for sexual expression, one not only disobey God but also does the harm to oneself. Ito sinasabi nga na dyan. Affecting one's physical body and spiritual relationship with God. So kapag nangyari yun, na sana huwag naman mangyari, wala na. It's all done. Hindi na siya mag-repair. So, dito sa application natin, mag-set tayo ng boundaries. Dapat alam natin kung hanggang saan tayo. Kung nandito yung tukso, nandito ka lang. Diba? Huwag kang lalagpas doon. Kasi nandyan siya eh. Alright? Ayan, technology. Ang dami nating mga nababalitaan na maraming nare-rate dahil sa technology na yan. Ayan. So the more tayo na nakababad, Facebook, whatever, Twitter, whatever, the more we are susceptible with this. So kapag hindi natin na, kaya nga napakadelikado sa mga maliliit na bata, nabigyan natin sila ng access kagad sa technology. Merong mga bata sa amin, si Jetro, pero kinokontrol ko yun. Alam ko kung kailan, hanggang kailan sila mabigyan ng access doon. So, dito makikita natin na dapat wisely. Kahit sa atin, mga grown-ups na. May mga instances na akala natin, tama yung ginagawa natin, pero in reality, sumasabay na tayo, nag-tiktok na rin. Di ba? Sayo-sayo na rin. Babad So, sa cellphone. Ayan, seek accountability. Ayan. So dapat, alam natin na kung gagawin natin yun, find a trustworthy friend, mentor, or accountability group where you can be honest about your struggle and of course, to receive support. Ayan. Yung partnership na yan, makakaroon ng, of course, siyempre, sabihin natin, pagpa-pray kita kapatid, o kaya ano yung pwede natin may bigay. So, nandito yung mga pastors natin. So, fill your life with positives. Engage in activities that enrich your spiritual life and bring you joy. This could include, of course, joining a Bible study. Ito na. Kasi kung hindi, wala tayo dito, hindi natin nalaman yan. Marami tayong na-miss kung hindi tayo nakarating ngayong araw na ito. So, napakahalaga, join the study, Bible study. O kaya, may mga bagay na pwede natin ibigay yung mga time natin sa mga makabuluhan na pang-spiritual. Right? And then cultivate a heart for prayer and scripture. Make prayer and Bible study a daily practice. Kagaya na pag-ulit natin sinasabi, ito yung salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Siya yung ating, the lamp of our feet and a light of our path. So kung hindi natin babasahin yan, wala talaga tayong time para magbasa, walang gana yung pinag-usapan natin dito. Walang gana yun. Definitely, walang gana yun. Hindi gagana sa atin yun. So, nakikita natin, kailangan natin ng prayer at magbasa ng salita ng Diyos. So, tapos na tayo. So, in conclusion nga, kailangan natin ng salita ng Panginoon. Kailangan natin na manampalataya sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang wisdom para sa ganun, mabibigyan tayo ng tamang desisyon pagdating ng temptation na yan, whether physical or whatever that is. Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Salamat sa mensahe mo. Talagang napakasakit, Lord. Talagang ito po ay isang mensahe, Lord, na kailangan namin. Kailangan ng church na ito, Panginoon, to remind us, not to hurt us, but to remind us, O Lord, na nandyan ka. Ikaw yung magbibigay ng kaparaanan sa amin na makaalis, magkaroon ng lakas, na mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na yan na darating sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa knowledge and wisdom. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, na binigay niyo sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen.
Kape. Thank you, Pastor. Thank you.